Ang Ramadan ay isang sagradong buwan para sa mga kapatid nating Muslim para sa pag-aayuno at debosyon. At sa Lunes ay ang Idil Fitr o ang pagtatapos ng isang buwang Ramadan kung saan iba't ibang aktibidad rin ang ginagawa ng mga kapatid nating Muslim. Pag-usapan natin yan kasama si Imam Benhar Astisawadi ng National Commission on Muslim Filipinos. Assalamualaikum, sir. Waalaikum po. Good afternoon po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga brothers and sisters sa Islam. At good afternoon po sa lahat. On behalf of National Commission on Muslim Filipinos, sa pamumuno po ng butihin naming Secretary, Honorable Secretary Sabuddin Abdurrahim, ngayon po ay tatalakayin natin yung patungkol po sa Eid al-Fitr. Yes po. Sir, nagpapasalamat po kami sa pag-iimbita niyo po dito sa amin at kami nagagalak po na pag-usapan po ang isa sa araw na isa sa pinakamahalagang araw sa mga kamusliman. Sir, paano po ipinagdiriwang ng mga kapatid natin Muslim yung pagtatapos ng month-long Ramadan o Eid al-Fitr? Una po, para sa kaalaman po ng lahat, mayroon pong dalawang festival or Idil ang Muslim, which is yung una yung Eid al-Fitr po, ito yung pagtatapos ng buwan ng Ramadan, at yung Eid al-Adha, yung Festival of Sacrifice, yun ay ginaganap sa tuwing ang mga Muslim ay nagpipilgrimage sa Makkah. Ngayon, ang Eid al-Fitr po, sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Umigit kumulang, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung makita nyo, ang tinutukoy dito yung crescent of the moon, sa first day ng Ramadan ay mag-fasting kayo. At kapag nakita nyo ang crescent of the moon ng kasunod ng buwan ng Ramadan, which is yung Shawwal sa Hijri calendar, ay mag-break kayo ng fast. So ngayon po, ika-27 day kami ng fasting ngayon, at sa linggo po ay ika-29th day of Ramadan. Sa dapit hapon po magaganap yung moon sighting namin. So kanina po nabanggit nyo sa maybe sa Lunes po yung Eid al-Fitr. Ngayon po kung makikita po sa dapit hapon ng Sunday yung crescent of the moon, which is yung buwan ng Shawwal, ay on the Monday po magaganap ang Eid al-Fitr. Pero po, pag hindi po nakita sa Sunday, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi makita dahil makulimlim o hindi makita ang crescent of the moon, kumpletuhin yung 30 days, which is sa Tuesday po magaganap ang Eid al-Fitr. So, paano namin sinaselebrate po ito? Physically, nagdiriwang po kami, nagsasalo-salo, nagbibisita-bisitahan, nagbibigay ng charity, at spiritually, nagpaparami po kami ng mga gawaing mabubuti. Ang commission po, sir, meron po bang inihandang activities in relation to that? First time in history po, sa pamumuno ng aming buting secretary, kami, ang mismo pong secretary namin ang magli-lead ng prayer ng Eid al-Fitr ngayong Eid al-Fitr 2025 sa nagaganapin sa Luneta po. So expect natin na malaking yes pagdiriwang yun. Yes po. Sir, ano naman po yung mga ipinagbabawal sa mga kapatid nating Muslim tuwing panahon ng Ramadan? Sa pinagbabawal po, mayroon po kasing dalawang bagay. Una po, yung halal siya, pwede siya, pero binawal siya during Ramadan, which is yung katulad ng pagkain, pag-inom o yung paglapit sa asawa during fasting sa umaga. Yung pangalawang bawal po is bawal siya sa Ramadan, bawal din siya sa outside of Ramadan. Kasama na po doon yung paggawa ng masama, pagsisinungaling, panglilibak o kung anumang gawaing masama. So sa Ramadan, ito po ay binaburn namin, hindi lang yung burning calories, kaya nga may kasabihan, fasting is not just burning calories, it's fasting is burning ego, pride, and sins. So ito po yung mga bagay na pinagbabawal sa amin during Ramadan. Noon sa fasting, sir, meron po bang exempted? Exempted po, may mga exempted po, kagaya ng nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung halimbawa,
buntis na kinakatakutan niya na baka may mangyari sa kanyang baby, or yung nagpapasusong nanay. Kasama na rin po yung mga matatanda na hindi na nila kayang mag-fasting, at kasama na rin din po doon na yung may mga sakit na hindi sila pwedeng mag-fasting. What about yung mga bata? Kasi kung ilang taon yun Yes. sila nire-require? Yes po. Sa mga bata, kung hindi pa umabot sa tamang gulang, ay hindi naman sila nire-require din, hindi rin obligado sa kanila. Kung gusto nilang itry, ay pwede po as a practice po. Pero usually ilang taon po yan? Curious lang. Around, yung sa babae, kapag siya po ay dinalaw na, niregla na, at sa lalaki po, within 15 years old, mga ganun po. Okay. So, Sir, ano po yung collaboration natin with Indonesia in this regard? So ano po yung layunin nito at ano po ba yan? Joint celebration po? Yung sa collaboration or pagiging ano natin sa Indonesia, unang-una pinapalawak namin yung pagkakaroon ng collaboration or relationship hindi lang sa Indonesia kundi sa iba pang Muslim countries. Yes po, lalong-lalo na sa pag-aaral sa education, specifically yung Islamic education. So hindi lang siya related to the two Eids, kundi mas malakihan Mas o malakihang, malawaking. malawakang pa. okay, sir, panghuli na lang, ano pong inyong mensahe sa ating mga kapatid na Muslim ngayong Eid al-Fitr? Ngayon, sa mga kapatid kong Muslim, tandaan po natin yung kung ano yung purpose ng Ramadan. Hindi lang po ito pagtitiis sa uhaw at gutom. Ito'y pagtatanggal ng mga masasawang gawain. Ito yung inutos sa atin kung bakit tayo binigyan ng Ramadan. At naway tinanggap ng Allah Ta'ala ang ating mga sakripisyo sa buwan na ito. So alhamdulillah, maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita po sa amin dito. Shukran po, Imam Minhar Astiz Sawadi ng National Commission on Muslim Filipinos. Thank you, sir. Thank you po.